na The Working President. Sa pagpapatuloy na ating special episode, hatid namin sa inyo ang infrastructure at job creation programs ng pamahalaan na naging daan para sa patuloy na kaunlaran ng bayan. Halina tunghayan natin ang pamumuhunan sa bayan at sa mamamayan sa report na ito. Ang pamahalaan na may proposed national budget na aabot sa 1.415 trillion pesos para sa taong 2009. Malaking halaga nito ay nakalaan para sa paglikha ng trabaho, gastusin sa infrastruktura at human capital investments para sa hangaring malagpasan ng bansa ang kasalukuyang krisis pinansyal sa mundo. Sa mga pangunahing infrastructure projects na naitayo nitong taon ng 2008, karugtong nito ang mga nalikhang trabaho at malilikha pang trabaho para sa mga mamamayan. Ayon sa October 2008 Labor Force Survey ng National Statistics Office, ang employment rate sa bansa ay tumala sa 93.2%. Bahagyang bumaba kumpara noong nakarang taon na 93.7%. Ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang para mas mapabilis pa ang pagbibigay ng empleyo sa mga tao. Sa taong ito, napakarami ng tumanggap ng mga scholarship programs at trainings mula sa Technical Education and Skills Development Authority. Milyon-milyon na ang perang nailaan para ipautang sa mga gusto magtayo ng kanilang sariling negosyo. Pinangunahan na rin ng Pangulo ang paglunsad sa mga business investments na may malaking potensyal sa paglikha ng trabaho. We are working to create appealing employment opportunities by focusing on the development of certain priority sectors that give high-income jobs. For instance, business process outsourcing, which has created about 400,000 jobs in the last 7 years. All in all, we have created almost 7 million jobs in the last 7 years. Bagamat may iilang Pilipino na ang nawala ng trabaho sa ibayong dagat, nananatiling matatag at marami ang empleyo para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa sa kabila ng paghina ng ekonomiya sa buong daigdig. Ayon kay Pangulong Arroyo, maraming bansa naman ang nangangailangan pa rin ng mga Pilipinong manggagawa. At para sa ating bumabalik na expatriate Filipino workers na gustong lumipat ng ibang mga bansa, kung saan kailangan ang inyong kaalaman at kagalingan, inaatasan ko, bukod pa dito sa Bulgaria, na 1,000 jobs available kaagad sa hotel and restaurant industry. Inatasan ko, gumawa ko ng administrative order na ang Philippine Overseas Employment Administration ay dapat magtupad ng isang marketing blitz upang lumawak ang merkado para sa Filipino expatriates. May 37,000 na bagong trabaho sa Qatar, 6,000 sa Dubai, 20,000 sa Guam, at ang United Arab Emirates ay nangangailangan ng 90,000 workers. Kabilang rin dito ang mga bansa sa Europa, ang China at Canada na umaasa sa labor force ng Pilipinas. Para sa mga nawalan ng trabaho na overseas workers, naglaan ng pamahalaan ng 250 million Filipino Expatriate Livelihood Support Fund. Ito'y tulong para muling mabigyan ng pagkakataon sa bagong kabuhayan ang mga displaced workers. Sa ngayong mga sumusubok na panahon para sa expatriate Filipino worker, hindi dapat nagpapabaya ang pamahalaan. Dapat suklian ang ating expatriate Filipino workers sa kabayanihang pinapakita nila. Moral na tungkulin ng pamahalaan at inisyatiba ng patakaran ang mabilisang pagdugon sa agarang pangangailangan nila. Lagi nakasubaybay ang pamahalaan sa kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya at sa mga OFWs dahil hindi nais ng Pangulo na mawala ng trabaho kahit isa lamang sa masisipag na manggagawang Pilipino.
Ang infrastruktura ang isa sa binigyang prioridad ni Pangulo Arroyo nitong taong 2008 bilang bahagi ng kanyang pro-poor programs. Milyon-milyon ang inilaan ng pamahalaan upang maisaayos ang mga daan at makapagpagawa ng mga paaralan, ospital, pantalan at paliparan. Matagumpay na naisagawa ito ng Panguluhan at unti-unti nang naisa sa katuparan ng pamahalaan ang layunin nitong maiangat ang pamumuhay ng mahihirap nating kababayan. Dahil sa mga napagawang airports at seaports, naging mas madali ang pagbabiyahe at paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naparami rin ang dami ng turistang dayuhan na nais libutin ang ganda ng Pilipinas. Kamakailan lang pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang inaugurasyon ng Glan Port Expansion Project sa lalawigan ng Sarangani. Inaasahang magiging daan ito upang makilala ang Glan at mga kalapitbayan nito bilang economic hub na magbibigay ng business at employment opportunities sa mga residente ng lalawigan. 3 paliparan naman sa Palawan ang napagawa ngayong taon. Inaasahang magdadala ang mga ito ng maraming turista lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Kabilang dito ang San Vicente Airport sa Northern Palawan, ang Busuanga Airport sa Coron Island at ang Puerto Princesa Airport. Dahil sa maayos na mga kalsada, napababa ang presyo ng mga bilihing inaangkat pa sa iba't ibang lalawigan dahil sa mas mabilis na pagbiyahe sa mga ito. Noong March 18, ginanap sa pangunguna ni Pangulong Arroyo ang pagbubukas ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX sa Dao, Pampanga. Dahil sa pagsasaayos dito, nawala na ang masikip na daloy ng trapiko na nagiging dahilan upang tumagal ang pagbabiyahe ng mga dumadaan dito. Bukod dito, lalo ring pinaigting ang farm-to-market road programs ng pamahalaan. Sa taong 2008, may 250,000 school buildings naman ang naipatayo at napaayos. Mas maraming kabataan na ngayon ang nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa isang disente at maayos na paaralan. Dinagdagan din ang mga pinatayo at pinamodernize na ospital na higit na makikinabang ang mahirap. Sa kabuang 1.4 trillion pesos sa national budget para sa taong 2009, isa ang infrastruktura na nilaanan ng malaking bahagi nito. Ito'y upang lalo pang pagyamanin ang infrastruktura para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan.